mga igsoon sa kini ka programa sa Katawan sa Dios nga nailad sa pagtawag og simbang Katoliko. Katawan sa Dios since mao man ni ang iglesia nga gituko ni Lord Jesus. Sa laing mahilusap, tungod kay ang mga protestante, Baptist, Methodist, Sabadista, Iglesia ni Cristo Manalo, Saksi ni Juba, Pentecostal, Born Again, tanan, mini na nga mga pundok sa reliyon. So, dili na mao ang katawan sa Dios. Hinunua, nagpasalaang sila sa katawan sa Dios nga mao ang mga Katoliko. So mga igsoon, niyabi din anong pagpambit kaninyo na mo mga kaigsoon ng Katoliko, anong malingon mo sa inyong pagtuo. Sa ingon, dili mo madala sa mga pastor na magsakasaka sa inyong mga panimalay, mga katuyuan, maimpirno ang atong kalag, ikaduha, manapi na po nato. Mga igsoon, sakit no, pero namanggod na sa Bible nga ang namiya sa simbahan nga gituko ni Lord Jesus, iya ng kaaway, bot pasabot, iya na sa daotang espiritu. Di lang nato klarohon nga sakop sa kuan no, kay sakit no. So basta mga igsoon, mobiya sa gituko ni Lord Jesus, kaaway na ni Lord Jesus, o kay kaaway ni Lord Jesus, mao na ang iya sa gahom sa daotan. Now gingon din mga anak, doon na ang katapusan sa kalimutan. Gisugin lang na kamo nga muanhi ang kaaway ni Kristo. Ug aniya na karon ang daghang mga kaaway ni Kristo. Busa masiguro nato nga doon na gayud ang katapusan. Kini mga tawhana dili tinuod nga sakop sa atong pundok. Kanang mga pastor Katoliko man sa una sila kasagaran, no? Ang uban na taong dili Katoliko, pero ang ginikanan Katoliko kay silang tanan Katoliko mandikan. Kini mga tawhana dili tinuod nga sakop sa atong pundok. Busa namulak sila kanato. Kung tinuod pa nga to silang mga kauban, magpabilin unta sila kanato. Apa namiya sila aron mailagayon na sila dili kauban nato. So muna mga igsoon, no? Kamu mga kaigsunan kung Katoliko, ayaw yun mo pagtuo sa mga pastor nga mo dali ninyo. Kay mili na nga mga magtutudlo ang mga pastor. O kung madala mo nila sa ilang grupo, kaaway na po mo sa atong Ginoo. So saan man ninyo pagkaluwas? Ikaduhang tuyo sa mga lainsikta, mga pastor nga magdali sa Katoliko, aron manapi nato mga igsoon. Ako masaon ang Tito 1:11. Ingon din Kinahanglan din ang sila pagpanudlo kay nagsamok sila sa mga panimalay pinagi sa pagtudlo sa dili unta angay itudlo tungod lamang sa makaulang tuyo sa pagpanapi. So ang mga pastor nga magsakasaka sa mga balay sa Katoliko aron mangdani panapi lamang tuyo anak. So ayaw yun mo padala mga igsoon niya ng mga pastor. Kay kung kini mga pastor, mga igsoon, dili lang ni sila magsigig daot sa Katoliko aron makadani og mga Katoliko, dili gyud harap-harap nga mobarog dinhi og moingon nga mini sila nga mga magtutudlo. Now, dugangan akong tubag ang bahin sa adlaw ipapahulay sa mga Christians nga adlaw ng Domingo. Mga igsoon, Domingo na ang atong isisimba kitang mga Christians kay ang Ginoo mismo mo'y nag-ilis ana. Remember ang Diyos mo'y naghatag sa ikapitong adlaw nga ipapahulay sa relihiyon na Hudiyo, sa Judaism religion, o sa pagtukod sa Diyos sa Christian religion. Siya na po'y miilis sa ikapitong adlaw ngadto sa unang adlaw o Domingo. So dinhi mga isod sa Hebro 4:8 giingon dinhi nga gilisan sa Dios og laing adlaw, ang adlaw igpapahulay sa mga Hudiyo. Sa mga Hudiyo, nagpabilin sila sa ikapitong adlaw, pero sa Christian religion, Domingo na. Kay mo na ni ang giingon sa atong Ginoo na iyang ilisan og laing adlaw. Hebro 4:8 ngadto sa 9. Kay kung si Josue nakahatag pa kanilang pahulay, dili na unta ang Dios maghisgot pa og lain adlaw. Busa do na pay adlaw sa pahulay alang sa katawhan sa Dios. Perting klaro ha. So mga igsoon ko mga Katoliko, ayaw gyud mo padala ang mga Sabadista. Kay mini na nga pondok sa reliyon.
instrumento po na sa gahom sa daotan aron limbungan ang katawan sa Dios, labi na ang mga Katoliko nga way pakialam sa Ginoo kay mosimba lang og maglinog og magbagyo. Mao nay paborito sa mga pastor, no? Kana mga Katoliko nga mosimba lang og maglinog og magbagyo, paborito na nila. Busa kitang mga Katoliko, kamong among mga igsoong Katoliko, pakialamin taon mo sa inyong pagtuo. Hunahunaan ninyo nga mubiya rata dinis kalibutan. Arong dili gyud mo madala sa gahom sa daotan nga mao ang mga pastor. So remember mga igsoon ha, mubiya gyud ta sa kalibutan. So matag Domingo, musimba gyud ta sa Ginoo. Mao man gani nga sa pagbuhat sa simbahan nga iya sa Ginoo sa kalendaryo, ang adlaw Domingo gikoloran og pula. Tanawa ning mga non-Catholics. Kusog mo atak sa simbang Katoliko pero nagamit og kalendaryo. Naunta ang kalendaryo, simbang Katoliko may nagbuhat ana. Kinsa may non-Catholics din eh. Doon lang dire, anong maklaro nimo nga wa mo ilabot sa kalendaryo. Tama bro. Kini mga non-Catholic sa kumalikon, sige atak sa simbang Katoliko, pero sa ilang balay na kalendaryo. Naunta, simbang Katoliko may nagbuhat ana. Mga protestante na karon, bibiya sa Katoliko pero migamit gyapon sa kalendaryo nga Katoliko man ang tagiana. Now, nganong giskutan man ako ang kalendaryo? May suot sa kalendaryo gikoloran sa simbahang Katoliko og pula ang adlaw Domingo. Timaan nga mao na ang adlaw nga mosimba ta sa atong Ginoo. Busa kitang mga Katoliko pagkaadlaw nga ganing Domingo o color pula na sa kalendaryo, mosimba na ta sa Ginoo. Aron kaluyan ta sa Ginoo ug dili ta madala sa mga pastor. So mo na mga igsoon, no? So kamo mga Katoliko nga naay kalibog sa itong pagtuo, pangutana mo mga igsoon, no? I-grab ninyo opportunity nga naay inyong mga kaigsoon ng Katoliko nga nagwali din eh. So pangutana mo mga igsoon. Ayaw mo pagpasagad sa inyong pagtuo. Kung naamoy wala masabti sa atong reliyon, pangutana mo mga igsoon. Aron dili na mo madala sa mga pastor. Kay kanang mga pastor, mini na nga mga magtutudlo. Sakit, pero wala tayo may mo mga igsoon. Kung naay pastor din eh, pangutana mo, no? Friendly man may malubag, hait lang, harap-harap lang yun mo ingon. Nga basta mga pastor sa lain sikta, mini na nga mga magtutudlo. Ebidensya, kung tinuod pa sila, dili sila magsigig panghilabot sa Katoliko, dili sila magsigig sangyaw sa mga balay sa Katoliko, ato sila mo sangyaw sa lugar nga walay Kristiyan. Pero tanawa mga pastor, dili sa Katoliko nagsigig pangdani. Buot pasabot, mini na sila, kaya ang tinuod dito man sangyaw sa lugar nga walay Kristiyan. Ato pasahon ang Roma 15:20. So, ebidensya na mga igsoon, no? Sorry kayo sa mga kaigsoon na nato mga non-Catholics. Dini harap-harap lang ginamong isulti nga mga pastor sa mga sikta mini na nga mga magtutudlo. Unsay gingon dinhi sa Ginoo pinagi ni San Pablo sa iyang sulat ngadto sa mga Kristiyano sa Roma. Gingon dinhi. Gitinguan ako kanunay ang pagsangyaw sa mga balita sa mga dapit. Din wala pa ikasangyaw si Kristo. Aron dili ko ako makatukod diya sa sukaranan nga gipahimutang na sa uban. So ang pagsangyaw mga igsoon kung tinuod kang Christian, ato ka mo sangyaw sa lugar nga wala pa'y Christian. Pero tanawa ang mga pastor, tinuod pa sila. Nano sa Katoliko man sila magsigig sabok-sabok, magsigig pangdani. Dauton ang pagtuo Katoliko. Ano ng Katoliko nga dili ligon sa pagtuo, kay musimba lang lagi og maglinog og magbagyo, madala sa ilang grupo. Munang kamo makaigsunan kung Katoliko ni amin din eh. Aron pagpasabot kaninyo nga kitang mga Katoliko, kita ang katawhan sa Dios, dili na mga nag-atake sa simbahang Katoliko. Kita ang katawhan sa Dios, so ayaw gyud mo biya sa simbahang Katoliko. Kay kung mo biya ta sa simbahang Katoliko, sama ra nga ato gisalikway ang Ginoo.
sama na nga atong gidawat ang demonyo. Basta tayo mubiya ta sa simbang Katoliko, kay baoni ang simbahan nga gitukod ni Lord Jesus. So kung naamoy kalibog ako malikon, pangutana mo mga igsoon, ano nato matinaw ang inyong gikalibgan sa ingon malig-on mo o dili may mulag sa simbahan. Now, mga igsoon, naatay na pangutana nganong naa may pista painod sa cross. Mga igsoon, kung tanaw na to kasaysayan, si Santa Monica, inahan ni Constantine the Great, natong 3rd century, buot niya makaplagan ang cross nga gilansangan sa atong Ginoong Hesus. Kung niadto siya sa Jerusalem, anong pagpangita nining maong cross. Iyang ipakalop ang lugar sa Kalbaryo diin gilubong ang mga cross. Apel ang sa duha ka tulisan. O nagampo siya sa Ginoo nga Lord, kung asa tong cross na makaayo sa sakit, sa masakiton, nga mo pahikapon sa mga cross, mauto ang cross sa imong anak. Gipahikap ni Santa Monica ang tulog ka cross na ilang nakalutan. Dala silang masakiton. O ang masakiton, sa diya mihikap sila sa duha, siya sa duha, wala siya maayo. Ang ikatulong cross na iyang gihikap, naayo ang masakiton. O dito, gideclare nga mo ni ang cross nga gikamatyan ni Lord Jesus. So kadi ato mga igsoon, pagka-develop na sa Christian religion, kay sulod lagi sa 300 katuig ang mga Kristiyanos gilotos o gipamatay. Kung sa diyan nahatagan na silang kagawasan, kainay na silang nailhan. O ginahinay na silang naka-exercise sa ilang pagtuo. Kung sa pagdagan bagyon sa mga katuigan, ilang ipahinungdan o pista ang cross. Mauna nga doon na tayo pagpasinungog sa cross o doon na po'y pista nga Santa Cruz. Pero ang question, nganong Santa Cruz man? Nga ang cross, usaman kabutang o wala man na siya gender. Mga igsoon, Santa Cruz, dili Santo Cruz, tungod kay sa mga Spanish, ang word nga nagtapos o S o J, feminine ang or pangbabae ang gamito ni anak mga igsoon. Mao nga, umalikon Santa Cruz, dili Santo Cruz. So naatay pagpasidungog sa cross sa atong Ginoong Hesus. Siyempre, gikamatian man na sa atong Ginoong Hesus, so ato nang gipasidunggan kay pinagi sa kamatayon ni Lord Jesus sa cross, kitang tanan nga katawan sa tibuok kalibutan na mituo niya og nagpabautismo sa iyang simbahan natubos sa atong mga kasalanan. Now, I said 300. Mga igsoon, kanusa man gid ay nagtukod ang Christian religion. Every time na ako'y paambit, kanigyo dayon na kong unahon. Mga kaigsuonan, 2024 takaron. Ang question, asa man na gibase ang 2024? Daghang mga Katoliko, wala masayod, asa gibase ang 2024? O samot na ang mga dili Katoliko, wala masayod, asa gibase ang 2024? Mao man na ang edad sa kalibutan, sukad sa pagbuhat niini, ang tubag dili. Kay before Christ, naanay edad ang mga tao. Atong basahon na si Adan, ang unang tao nga gibuhat sa Dios, ang edad niya 930. Atong basahon ang Genesis 5:4. Gingon din Human na tao si Seth, nakaabot pa gayon si Adan og laing 800 katuig. Og nakaliwat usab siya ubang mga anak.
Namatay siya sa panuigong 930. Genesis 5:4 ngadto sa 5. So siya daan, namatay siya ang iyang edad 930. Pasabot, before Christ, naanay paghihap sa edad sa kalibutan. Apan sa pagkatao ni Lord Jesus Christ, nausap ang paghihap sa kalibutan. Now, sa Old Testament, ang paghihap sa edad sa kalibutan, from the top down to the bottom. Mauna ang BC, before Christ. Buat pasabot, kung karon 2024, sunod tuig 2023, mauna ang counting of age, system of counting of age before Christ. Next another year, 2022. Pero sa diyan si Lord Jesus Christ na tao, nawala na ang maong sistema sa paghihap sa edad sa kalibutan o sa pag-edad ni Lord Jesus Christ o 1 year, nagsugod na ang gitawag o Anno Domini or Year of the Lord. So, mao na mga igsoon ang sinugdanan sa 2024 ang edad ni Lord Jesus. Pag-edad ni Lord Jesus Christ o 30, nagtukod na siya sa Christian religion. Ato masaon ang San Lucas 3:23. Dito yung mga igsoon. So, kaya mong himo mga igsoon sa punika paagi sa pagtudlo ninyo or sa pagtuon nato. Kay naagi na sa simbahan, gitudlo gina sa Christian religion nga ang usa ka Kristiyanos or Katoliko. Why? Because Christian is Catholic, Catholic is Christian. Ang usa ka Kristiyano o Katoliko, kinahanglan siyang mutuon sa iyang pagtulunan o sa iyang religion. So, murang niya midini, murang purpose po, no? Now, pag-edad ni Lord Jesus Christ o 30, gitukod niya ang Christian religion. Ato basahon ang San Lucas 3:23. Gingon din eh. Mga 30 na ang panuigon ni Jesus pagsugod niya sa iyang buluaton. Nagtuo ang mga tao nga siya anak ni Jose, anak nili. So si Lord Jesus nagsugod sa iyang Christian ministry o sa iyang ministriya sa nag-edad siya 30. Namatay siya sa tuig 33. Buot pasabot, iyang gitukod ang Christian religion between 30 to 33 AD. Now, ato masahon mga igsoon na si Lord Jesus nagtukod o simbahan. So, din mga igsoon ato masahon na si Lord Jesus nagtukod o simbahan. Nga mao ang Christian religion. Gingon din eh. San Mateo 16:18. Busa sultihan ko ikaw si Pedro, ug ibabaw na ining bato, tukuron ko ang akong iglesia. Ug bisan gani ang kamatayon, dili gayud makabuntog niini. So si Lord Jesus nagtukod o katawan o simbahan sa nag-edad siya 30 ngadto 33. Unya kay 2024 man ta karon mo sabot ang Christian religion naa sa 1991 ang iyahang pangidaron. I repeat, ang Christian religion naa sa 1991. Kung since ang simbang Katoliko mao na ang Christian religion, mao nga ang simbang Katoliko ang iyang edad 1991 na po. So mao na ang existence sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus. Nya supakon lang ta ng mga pastor nga mga mini na mga magtutudlo. Unang kamo nga Katoliko ayaw gyud mo padala. Now, so si Lord Jesus nagtukod sa iyang Christian religion sa nag-edad pa siyang 30 ngadto sa 33. Og niya nang higayuna mga igsoon, iyang ihatagan og mando. So dinhi mga igsoon sa kung pagbatbat masayra ninyo kanusa nanungha ng mga protestante nga nagsigig panghilabot sa simbang Katoliko nga ginumala og mini nga mga magtutudlo nga mao ang mga pastor. Sa pag-edad ni Lord Jesus o 30 ngadto sa 33 tukod siya sa simbahan. O kini iyang simbahan nga gitukod iyang gihatagag mando nga mangnakaw sa tibuok kalibutan. San Mateo 28:19. Gingon din eh.
Busa panlakaw kamo ngadto sa tanang katawan sa tibuok kalibutan. Ug himuan sila nga akong mga tinunan. Ug bunyagi sila sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. So ang simbahan giingnan sa Ginoo nga manglakaw mo sa tibuok kalibutan. O ang nakanindot sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus mga igsoon nga maong simbang Katoliko kay ang mutuo o magpabautismo nining maong simbahan maluwas. Ato basahan ang Marcos 16:15. Gospel of St. Mark, no? According to our Lord Jesus. Gingon din Mingon sa kanila, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan o isang yaw kinimaing balita ngadto sa tanang mga tao. Ang mutuo ug magpabautismo maluwas, apan ang dili mutuo silutan. Herting nindota sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus. Kaya ang mutuo ug magpabautismo maluwas. Umat si Lord Jesus mamatay sa nag-edad sa 33, milabay ang 19 katuig. Tuig 51 to 52. Ang gitudlo ni Lord Jesus gisugda na og sulat. Ug mao na ang New Testament. Pagabot sa tuig 100, nahumana og sulat ang New Testament. Pero wala pa masulat sa papel kay nianang higayuna wala pa papel sa Israel. Ang question na karon, kinsa di ay ang nakaimbento sa papel? Mga igsoon, ang nakaimbento sa papel ang nasod is China. Niatong tuig 200 BC before Christ. So sa pagsulat sa kasulatan, wala pa ni madritsong sulat sa papel. Nasulat lang ni sa mga gitawag og parchment, panit sayop, ug ang papiros, panit sa kahoy. Ug mao na ang gitawag og scrolls o linukot nga basahon. Pag-edad sa kalibutan og 107, ang mga Christians miila o mipaila na o mitawag na sa ilang reliyon sa ngalang Katolikos. A Greek word meaning universal. Unsang tuiga ang mga Christians gitawag og Katolikos? Tuig 107. Yes, supakon lang tag pastor, supakon lang tayo ng mga sikta, ng mga mini, ng mga pundok sa reliyon. Tuon lang yun ka mga Katoliko, tuon yun mo. Ayaw yun mo padala sa mga sikta, kay mini na ng mga pundok sa reliyon. So niyatong tuig 107, ang mga Christians may paila na sa ilang reliyon sa ngalang Katolikos. Tuig 107. Pag-edad sa kalibutan og 180, ang mga Christians may paila na sa ilang reliyon nga Sanctam Ecclesiam Catholicam, Holy Catholic Church. Unsang tuiga? 180. Ang mga pulong Sanctam Ecclesiam Catholicam nakita sa libro nga gitawag og Didache. Now, what is Didache? Didache meaning the teaching of the 12 apostles. 180. Pag-edad sa kalibutan o 313, ang mga Christians nakalingkawas na sa paglutos kanila. Kay sulod sa 312 katuig, ang pag-antos sa mga Kristiyanos. Kung tanaw na ito ng mga igsoon, dili yung 312, no? Kay natukod man ang simbahan 33, 30 to 33 ini. Pero more or less, 300 katuig ang pag-antos sa mga Kristiyanos. Ang mga Kristiyanos, mga igsoon, tungod sa pagpanglutos kanila, nagtago-tago sila sa mga man-made nga mga cave nga gitawag nilang katakom, kay dito naman po sila ilubong o mamatay. Ang mga Kristiyanos manggawa sa ilahang gitaguan inikaalasay sa gabi, pagkaalasay sa buntag mubalik sila og sulod sa ilang gitaguan.
kay gilutos man sila o kung dili mapugnan patyon. Apan tungod sa pag-ampo ni Santa Monica, ang iyang anak na si Constantine the Great gigamit sa Ginoo aron matagan og kagawasan ang Christian religion. Kay niadtong tuig 313 si Constantine the Great na siya guba tali ni Maxentius, usa sa mga emperador sa Roman Empire, o mas daghan siya og sundalo ikumpara kay Constantine the Great. Busa na malakas si Santa Elena og nagapo siya katabangan sa Ginoo ang iyang anak. O tuod man ginungog sa Ginoo ang pag-apo ni Santa Elena. Kay udtong toto nakakita si Constantine the Great og kahayag pasadlaw nga ang forma cross. O sa ubos na ay mga pulong in hoc senuensis, sa English pa, by design you will win. O dito si Constantine the Great o iya kining gibutang sa mga gamit nila sa gubat. O tungod niini midaog sila nga way naon sa iyang gitsakupan. Kaya ang ilang mga kaaway nagulay og patay og nahurot og kamatay. Mo nang bingon si Constantine the Great sa Binisaya pa, gamhanan gyud ang Dios sa mga Kristiyanos. O dito gideklarar ni Constantine the Great nga dili na hilabtan ang mga Katoliko sa ilang pagsangyaw. So asa naman yung mga Protestante atong panahon na. So tungod sa pagmando ni Constantine the Great, ang mga Kristiyanos nakabaton og kagawasan o wala na sila gilutos. Pag-abot sa tuig 325, ang mga Kristiyanos nakahimo na sa unang konsilyo pangtibuok simbahan, First Ecumenical Council. O dito gisaysay na nila nga ang Christian religion mao ang it unam Sanctam Catholicam et Apostolicam, sa English pa, the one Holy Catholic and Apostolic. Mao na ang tinuod na Christian religion. Manang ayaw gyud mo padala sa mga sikta kay mini na nga mga magtutudlo. Now, it was 325